Ngayon naman, sama-sama natin pag-usapan ng isang programa ng DSWD tungkol sa kanilang pagtulong sa mga street children at mga badyaw. Makasama natin sina Mr. Arnel Bautista, DSWD, at si Ms. Evangeline Pregoner, ay isang beneficiary nitong programang ito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. So sir, ano po ba nangyayari dito sa inyong programa na tumutulong sa mga street children? Sa ngayon po, meron po tayong comprehensive program for street children, street families, at indigenous people. Ito po isang package of services na nagbibigay ng response dun sa makalagayan po ng mga bata at pamilya na nasa lansangan. Isang programa po ito na nagbibigay opportunity dun sa mga kababayan po natin na medyo napapabayaan o nanineglect ng publiko po. Ano naman po ba yung siguro yung masasabi natin parang pinaka-objective nga po nito, dahil alam naman po natin na malaking problema nga po ito dahil ang dami po natin nakikita mga tao sa kalye nga po natutulog, doon po nagtatrabaho. Kumbaga ginagawa po yan ng trabaho ito. Ang isa po sa tinitignan po ng comprehensive program ay maging accessible yung mga services para sa kanila, para yung protective services, yung mabawasan yung risk factors na nararanasan ng mga bata at nasa pamilya na nasa lansangan. Pero meron tayong mga tinutukoy na priority area na kung gusto natin, matiin natin yung zero street children dito sa mga priority area na pili po dito sa Metro Manila po. At kailan naman po ito nagsimula? Nagsimula po ang comprehensive program last April 2011 po. Sir, ano po ba yung mga areas kumbaga sa Metro Manila na talagang napakaraming mga street children? Sa ngayon po, yung tinutukoy po natin priority area, una po dyan yun sa Roas Boulevard mula sa Delpan hanggang Luneta po, or dito sa Bangko Sentral. Ito po yung sakop po ng Manila. Kung susundan po, from CCP to Baclaran, Roas Boulevard po, and from Baclaran to Naiya, part naman ng Parañaque po. Meron ding ibang areas po dun sa Kapasigan, sa Pasig, at Balintawak, Caloocan, Quezon City. Sa area naman po ng Ortigas, San Juan, at Madrigal Corner Commerce area sa Muntinlupa. Ito po ay mga areas po kung saan prevalent, yung mabilis dumami yung mga bata na nasa kalsada po. Okay, at nagsimula nga ito noong 2011. Kamusta naman yung programa so far? Meron ba kayong number kung ilang pamilya tulungan ninyo? Meron na po. Doon sa priority area po, actually, ang gusto po namin ihatid, out of the 10 priority area po, meron na pong dalawa na area na zero. Ito po ay, kung titignan po natin, ay wala na pong bata na nasa kalsada. Ito po yung area po ng Ortigas, yung tapat ng Green Hills sa San Juan, at yung sa Commerce Corner Madrigal po sa Muntinlupa. Medyo naging challenging po sa amin sa part ng DSWD yung sa Madrigal Corner Commerce, kasi ito yung area kung saan pinakamalaki yung kinikita ng mga bata pag nangihingi sila, pag nagdidemo sila dun sa area. So, yun po yung isa naging challenge namin, pero ito po yung una sa mga nasir natin na zero street children dahil sa pakikipag-ugnayan po ng barangay at saka ng mga community po dun sa area po. Ito naman, syempre, dahil nga yung comprehensive program na ito, pag pinapag-usapan nga natin, ito meron tayong kumbaga success story. Kasama din si Ms. Evangeline. Ma'am, pwede niyo po bang makwento kung paano po kayo natulungan ng programang ito? Kumbaga, saan po kayo, ano po yung sitwasyon ng buhay ninyo before po kayo matulungan ng programa? Magandang umaga sa inyo at pati po sa mga nanonood. Ako po, taong lansangan po talaga ako. Matagal na po ako sa lansangan since nung bata pa po ako. Ngayon, dati po kasi pag nanguhuli ang mga DSWD, tumatakas kami sa kung saan nila kami nilalagay. And then nung nagkaanak na ako, parang sa lansangan din talaga na ang buhay namin. Kasi wala naman tumatanggap sa amin na trabaho, sa kababaan na rin ng aming pinag-aralan siguro. Hindi kami qualified sa mga trabaho. Then nung mayroon sila ng programa, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil ginamit sila ng Panginoon para sa amin. Kami, isa na ako sa mga natulungan nila kasi sa lansangan talaga kami nakatira, pati mga bata. Dito kami sa May Roas Boulevard, along Buendia. Opo. Yan kami sa umaga. Yung aming sidecar, tinatabi namin. Sa gabi, nilalatag namin yung mga trapal-trapal para doon kami matulog.
4 years kaming nasa lansangan. Then nung nagkamayroon sila ng programa, sabi ko nga dati, ayan na naman sila. Sabi niya, kailangan niya naman tumakbo. Ayan na naman sila, pakwento-kwento, hindi naman totoo. Yun talaga nasabi namin lahat kaming mga nandun na naka-standby. Then nagkamayroon ako ng na magtulungan kami sa pamamagitan na rin ng pagtulong din nila sa amin nung pinasok nila kami ng trabaho sa Luneta bilang park attendant sa Luneta, nagwawalis kami, pinapasahuran nila kami ng 300. So natuto akong mag-ipon para may alis yung mga anak ko talaga sa lansangan kasi masama talaga ang taong lansangan kasi ang tingin sa'yo ng tao, parang napakasama mo. Ganon, tapos ang dumi-dumi pa, ganon. So nangarap ako, katuwang ko siguro sila sa pangarap ko na yun na ialis ko ang mga anak ko sa lansangan, bigyan sila ng magandang buhay. Nag-ipon ako doon sa aking maliit na sweldo hanggang sa nakabili ako ng aking munting mauuwian dito sa may bandang Rodriguez Street sa may Pasay. Nakabili ako diyan kahit sa squatter. From lansangan to squatter, inilagay ko yung anak ko, pinaayos ko yung bahay na nabili ko. Kaya ngayon may munti na kaming mauuwian dahil sa programa nila na yan. Pero ngayon naman po, like, siyempre ang pakay nga po ng DSWD ay tanggalin nga po itong mga street children. Kamusta naman po yung estado ng mga anak po ninyo ngayon? Ngayon po sila po, sir, nag-aaral po silang lahat. Isa po, 4th year, may graduate po akong anak, tapos may grade 7 po, City North. Yun naman pong elementary ko sa Bonifacio Elementary School, sa Pasay po sila nag-aaral. Grade 5, grade 4, grade 2 po sila. Nakakatuwa talaga. Sana naman hindi na sila tumakbo ngayon. Na Correct. nakikita nila na malaki talaga yung tulong ng programa ng DSWD. At kahit yung mga normal na tao, yung mga karaniwang tao, pwede rin sila mag-reach out sa inyo para tumulong rin sa pamamagitan ng social media. Paano ba ito Yes, gumagana? ma'am. Sa ngayon po, meron po na-organize ang DSWD na Twitter reach out team. Lahat po ng gustong mag-tweet at mag-report sa DSWD, gamitin lang po nila yung @SaveStreetKids at agad-agad po makikipag-ugnayan po sa Twitter, yung aming Twitter moderator at yung details po kung ano po yung case o yung senaryo ng kalagayan po ng bata o ng isang individual na nasa kalsada, yun po ay pupuntahan agad ng ating mga social workers po. So, kung yari nagda-drive, tapos may makita, parang pwede namin sila kausapin at tanungin para ma-tweet sa inyo. Ganito ba? Yes, ma'am. Okay. At malaman po natin yung details at ang social workers na po ng DSWD ang makikipag-ugnayan sa barangay at sa ating lokal na pamahalaan para matulungan yung pamilya. Siguro panghuling na lang po, baka mensahe po sa ating mga manonood ngayon. At syempre ma'am, para po sa mga ibang nakakanood, para makwento nyo rin po kung gaano po kalaki ang naitulong ng programa na ito sa inyo. Sa akin po, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng tumulong sa DSWD kasi natulungan din po nila kami. Sa pamamagitan po nila, nagagabayan po nila kami, ganun din po sa Rizal Park, na ganun man po kami kakulit na mga taong lansangan. Nandiyan po yung mga area manager, katulad po ni Ma'am Rose Tinipre, at saka po si Sir Eustacio Pabra, na umuunawa po sa mga katulad po namin na galing sa lansangan. Yes, sir. Ernest? Ang masasabi po namin, sa ngayon po meron na po tayong comprehensive program for street children, street families at indigenous people. Ito po isang package of services para po sa ating mga bata at pamilya na nasa lansangan. Ang isa na lang po pinaka-challenge sa atin, yung gawain ng paglilimos. Ang panawagan na lang po namin, kung maaari, wag sana na lang tayong magbigay ng limos sa lansangan. Kung gusto po natin tulungan po yung bata at pamilya, makipag-ugnayan po sa DSWD or sa barangay or sa lokal na pamahalaan. Kung hindi man, meron po tayong mga licensed NGOs organizations na katuwang na rin po ng DSWD sa mga ganitong gawain na pwede po nilang makipag-ugnayan sa mga organisasyon na ganito po. Alright, maraming salamat Mr. Arnel Bautista at Miss Evangeline Pregoner. Yan ang mga talagang success stories. Nakita naman natin na talagang may pag-unlad at talagang nakakatulong ang gobyerno sa ating mga mamamayan. Oo nga, and ang dami pa nating pag-uusapan dito sa Good Morning Boss, kaya don't switch channels.